So, threefold salvation of man in the Bible. Ayan. So, pag-usapan natin yung kaligtasan. Ito po yung doctrine of soteriology, mga kapatid. Tignan po natin kung ito po ay ginawa ko sa napakasimpleng explanation, mga kapatid. Bagamat English ay lagi ko po namang tinatagalog, mga kapatid, para sa kapakinabangan po ng karamihan, mga kapatid. So, ngayong hapon, mga kapatid, ang unang tanong ko ay, ligtas na po ba tayo? Tayo po ba'y nakatitiyak na kapag tayo namatay ay langit po talaga? So, tignan po natin kung ano po yung work ng Panginoon sa kaligtasan ito. Okay. So, yung threefold salvation of man in the Bible is positional salvation. Ito po ay ang synonymous na term ng salitang salvation, isa po sa synonyms ng salitang salvation ay yung justification, mga kapatid. Okay? So, ito po tumutukoy sa soul. At saved na po ito. Okay? Saved from the penalty of sin. So, tayo po ay may kaluluwa at sa oras mismo na tayo po ay na-justify, mga kapatid, tayo po ay ligtas na. At ang kaligtasan ito ay di na wawala. Ito po ay tapos na. Kaya po yan ay past. Okay? Number 2, experiential salvation. O ito yung tinatawag na sanctification. Pagpapabanal. Habang tayo po ay nasa lupa pa, bagamat ligtas ng ating kaluluwa, pero ang atin pong daily walk, ang ating character, ating attitude, ang ating lifestyle ay hindi pa po ligtas, mga kapatid. No po? So, yun po yung tumutukoy sa spirit. Babasahin ko mamaya ang talata na ang spirit po ay nagkakaroon po ng filthiness. At yan ay tumutukoy, mga kapatid, sa atin pong walk, sa atin pong pamumuhay dito sa mundong ito. So, kaya ang nakalagay dyan ay being saved from the power of sin. Okay? Present. At this present time, habang nabubuhay pa tayo. Okay? Now, ang number 3 ay yung tinatawag na ultimate salvation o ito naman yung glorification, mga kapatid. Ito po naman ay tumutukoy sa ating katawan, kaya will be saved by the presence of sin. So, ito naman po, mga kapatid, ay future. Ito po yung time na kung saan ay tayo po ay magkakaroon ng new body, heavenly body, mga kapatid. Ito'y galing sa langit at ito po yung time na aalis na tayo sa mundong ito at ang presensya ng kasalanan totally maaalis na rin po sa atin. So, ang atin pong kaligtasan ay process with regards, mga kapatid, sa atin pong experiential salvation. Process po ito. Pero ito pong positional is instantaneous at ito pong ultimate salvation ay instantaneous din. Ang process lang po dito ay walang iba kundi ito pong experiential salvation. Ito po yung buhay natin sa lupa. At mamaya babasahin ko po sa inyo na talagang by works po ito. Okay? Bagamat ang Diyos ang both to will and to do of His will, siya po yung nag-i-initiate, mga kapatid, but tayo po ay may yielding. Meron po tayong tinatawag na pag-yield or pagsang-ayon, okay, mga kapatid, sa udyok ng Banal na Espiritu. That's why sa Bible merong tinatawag na grieve not the Holy Spirit, quench not the Holy Spirit. Ano bang mga utos pa? Be ye holy for I am holy. Mortify your members. Okay? Ang dami pong utos, mga kapatid, tungkol sa ating pamumuhay sa mundo pong ito. So, ito po, mga kapatid, ay malinaw na sa judgment seat of Christ, dito po sa time na huhukuman na po ang mananampalataya, ay i-base yung ating reward sa atin pong ginawa. So, by works po ito. That's why, reward. Ano bang pagkakaiba ng gift? Ito pong positional salvation, mga kapatid, ay gift. Wala tayong ginawa dito. Okay? Pero itong experiential salvation, ito'y tumutukoy, mga kapatid, sa reward natin. Kaya po may mga verses sa Bible na para bang nakikita nyo yung salitang salvation ay hindi lahat konektado sa soul salvation. May salvation talaga na tumutukoy sa ating daily walk o sa atin pong Christian life. Amen? So, papakita ko sa inyo lahat ng mga verses na hindi lahat po ng salitang salvation, mga kapatid, at salitang sanctification ay tumutukoy po, mga kapatid, sa atin pong kaluluwa. Ingat po tayo sapagkat
Yun po ang mga verses na ginagamit po ng mga hindi naniniwala na ang kaligtasan ay pwedeng matiyak habang tayo po ay nasa lupa pa. Okay? So, New Testament salvation defined as, okay? Pagka pinag-usapan natin mga kapatid ang New Testament salvation, ito po ang kasing kahulugan o kahulugan po nito. Number 1, regenerated. Ang isa pong mananampalataya ay nakatanggap ng new nature. The believer is no longer a child of wrath, but is literally born into God's family and given Christ nature, mga kapatid. Amen? So, regenerated. Regenerated na po. Born again na po ang isang ligtas na. Number 2, adopted. Receive new position. The believer is no longer a child of the world, but is given the position of an adult son in God's family. Sa bansang Israel, mga kapatid, kapag ikaw po ay adult son, matik po yun. Heir of God. Heir ka po. Ikaw po ay tagapagmana. Okay? Pero tayo po, mananampalataya, ay adult son, hindi adult daughter. Okay, that's why dun sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Kaya po kahit babae ay nasa kanya po yung titulo ng pagiging adult son. That's why nakalagay doon, have the power to become the sons, hindi daughter. So may doktrina pong kaakibat ang John chapter 1 verse 12. That's why hindi natin ito babaguhin sa children or daughter or children of God or daughter of God. Ito po mga kapatid ay ano nakalagay doon? Son of God. Sapagkat mayroon pong related po ito sa doctrine of adoption. Number 3, pag sinabing ikaw ay ligtas, ikaw din naman ay tinatawag na justified. Okay? You receive new standing. The believer is no longer a sinner in God's sight because he imputes to his account the righteousness of Jesus Christ. So, tayo po mga kapatid ay justified na. Idiniklara tayong matuwid sapagkat ang katuwiran ni Kristo ang ibinigay sa atin. Hindi po natin sariling sikap na gawa iyon o righteousness, mga kapatid. Number 4, righteous. Pag sinabing ligtas ay dineclare na righteous. Okay? Receive Christ's righteousness. God put the sins of the world on the account of Jesus Christ, and He puts Christ's righteousness on the account of the believing sinner. Makikita po natin yan sa 2 Corinthians chapter 5 verses 19 to 21, mga kapatid. Okay? God was in Christ reconciling the world unto Himself. Pagdating sa verse 21, He hath made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So, nagkakaroon po ang isang mananampalataya ng righteousness of God. Ito po ay dahil sa righteousness, yung righteousness of God ay binigay sa tao, mga kapatid, sa pamamagitan lamang po ng ginawa ni Jesus Christ. Kung ang isang tao ay sasampalataya, na yun po ay siyang kompleto at sapat na katubusan ng atin pong mga kasalanan. Number 5, ito na. Tinatawag po tayong sanctified. Pag sinabing sanctified, ito po ay tumutukoy sa, ang meaning ng sanctified ay set apart. Okay? Ibinukod o ginawang banal. Okay? So, yan po ang ibig sabihin ng sanctified. Receive new character. The believer is no longer defiled and unclean, but is now separated and holy unto God in Christ Jesus. So, ang ating kaluluwa ay naging banal. Okay? Naging banal na po tayo. Hindi tayo nagpapakabanal para maging banal. Kaya po tayo nagpapakabanal sapagkat tayo po'y banal na. That's why hindi na po tinatawag na sinner ang isang mananampalataya, kundi saint. Nakita niyo po ba yan sa sulat ng ating Apostol Pablo? Hindi na po sinner ang isang mananampalataya. Bagamat tayo nagkakasala pa, pero hindi na po tayo tinuturing na sinner, kundi mga saint. Amen. Number 6, reconciled. Pag sinabing ligtas, ibig sabihin ikaw ay napagbati na. Dating kaaway ng Diyos, ngayon po ay
pinagbati tayo ng Diyos. Receive new relationship. Amen. Receive new relationship. The believer is no longer God's enemy, but now has peace with Him and is His friend. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Amen? Ano pang sabi ng Bible? We are justified by faith. Amen. Sabi po sa Romans chapter 8 and Romans chapter 5, mga kapatid. Napakadaming mga verses po dyan. Number 7, tinatawag din po tayong propitiated kapag ka po tayo, mga kapatid, ay ligtas na. Ano ibig sabihin nito? Receive new fellowship. Amen. All the wrath of God that was once upon the believer has been appeased. Amen. By the substitutionary death of Christ. So, ibig sabihin, mga kapatid, nung si Kristo ay namatay, nilibing at muling nabuhay, yung galit ng Diyos, alam niyo ba yung parang apoy na sobrang nag-aalab, pero binuhusan po. Okay? Natamaan ng fire extinguisher or natamaan po ng malamig na tubig at bigla itong tumigil sa kanya pong pag-aalab. Amen. Ganon din po. Nung ang ating Panginoong Kristo po ay namatay, libing at muling nabuhay, na natapos na po yung puot, yung galit ng Diyos sa bawat mananampalataya. Amen. Number 8, redeemed. Kung ikaw ay ligtas na, ikaw din po ay tinubos. Bought back from Satan and sin. The death and shed blood of the Lord Jesus Christ has bought the believer back from sin. Amen. So tayo po hindi na pag-aari ni Satanas. Amen. Tayo din po ay wala na sa penalty ng kasalanan. Wala na po ang penalty ng ating mga kasalanan doon sa apoy ng impyerno. Amen. So, redeemed na po tayo. And number 9 is the number of fruitfulness. Amen. Kaya po, yung ating kaligtasan ay talagang mabunga, mga kapatid. Number 9 is spiritually circumcised. Spiritually circumcised. Ano po ito? A supernatural operation of God whereby the believer is placed into the body of Christ through a spiritual baptism. Yan. This baptism involves a circumcision made without hands. In a nanosecond, amen, napakabilis nito. In a nanosecond, the Holy Spirit re-enters man's spirit. Kaya po ang sabi sa Titus 3:5, renewing the Holy Ghost. Sapagkat dati po ay wala ang banal na spirito, sa Garden of Eden ay umalis ang espiritu ng Diyos sa tao, o mga kapatid, pero ito'y nagbalik nung tayo po ay naligtas. At tayo po, mga kapatid, ay nagkaroon ng spiritually, nung tayo po ay na-spiritually circumcised. Okay? And sabi yan, and literally cuts away man's soul from the body of flesh permanently, taking up residence, spiritually sealing him. After that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Sa Ephesians 1:13, mga kapatid. So, the two spirits become one. Ano yung dalawang espiritu na yun? The spirit of man and the spirit of God joined together. So, that two spirits become one. But he that is joined to the Lord is one spirit. Ayan, mga kapatid. Yan po ang ibig sabihin ng kaligtasan sa New Testament. Bakit ko binibigyan ng diin sa New Testament? Kasi po, nung hindi pa namamatay ang ating Panginoong Jesucristo, yung 9 other definition of the word salvation ay wala po sa Old Testament. Ngayon lamang po yan after the resurrection of the Lord Jesus Christ. Doctrine of sanctification. Yan. Babalik po tayo para masagot po natin, mga kapatid, yung katanungan ng atin pong nagtatanong. Ibig sabihin po ba ay hindi pa tayo sanctified? Hindi po ba isang bagsakan lamang po yung pagpapabanal sa atin ng Diyos? Okay? So, pagka po ganun ang ating understanding na ang sanctification ay isang facet lang, edi maniniwala din tayo sa sinless perfection. Pero aminado tayo na until now, alam natin sa isip, sa salita at sa gawa, ay nagkakasala pa tayo. But at the same time, sinabi ng Diyos that we are saved already. Paano yon? Okay?
That's why nalilito ang maraming tao, mga kapatid. Sasabihin mong ligtas ka pero nagkakasala ka pa rin. We don't believe in sinless perfection. Okay? Sa atin pong testimony, sa atin pong habang nasa katawan pa tayo na ito, hindi po tayo nagiging perfectly sinless, including the body. Pero ang atin pong soul, dahil nga po sa spiritual circumcision, dahil nga po sa ang righteousness ni Jesus Christ ay nailagay na sa atin, na impute na po sa atin, mga kapatid, ang soul po natin ay totally perfect and sinless. Okay? Now, let's continue. What is the meaning of sanctification? Sanctification means the action of making or declaring something or somebody as holy, mga kapatid. So, dinideclare na banal ang isang tao. Number 2, the action or process. See? Nakita niyo yung proseso? So, pag sinabing sanctification, pwede po itong process. Pero, sasabihin niyo, Pastor, yan naman ay definition ng dictionary. Yes. Pero, makikita natin sa Bible mismo na meron pong present sanctification. Ang sanctification, ang doctrine of sanctification ay hindi lamang po positional. Ito rin po ay experiential. Okay? The action or process of being freed from sin or purified. Okay? Number 3, the action of causing something to be or seem morally right or acceptable. Amen. So, yan po, mga kapatid, ang definition ng word sanctification. 3 tenses of sanctification. The 3 tenses of sanctification. Naku, hindi ko nailagay yung isa. Ayun, nahuli, mga kapatid, na iba. Nagkamali ako. Okay, anyway, pakita na natin po agad lahat yung tatlo. Number 1 is positional or soul sanctification. Sunod po ay experiential or spirit present sanctification, and ultimate body future sanctification. Sabi ko nga po sa inyo, synonym po. Ang salita pong sanctification ay kasing kahulugan ng salitang salvation. That's why ang ating salvation ay may 3 facets. Meron pong 3 tenses. Gayun din po, mga kapatid, ang atin pong sanctification ay meron din pong 3 tenses. Okay, that's why dito po sa verse na ito ay makikita natin yung 3 tenses of our salvation or deliverance or sanctification. The Bible says in 2 Corinthians 1:10, who delivered us past from so great a death, and doth deliver, and in whom we trust that we will yet deliver us. So malinaw dito, mga kapatid, yung past, present, and future deliverance. At ito po tumutukoy sa kaligtasan ng soul, kaligtasan ng testimony, and kaligtasan po ng body, mga kapatid. Now, titignan po natin ang mga versikulo sa Bible. Marami pong mga verses po ito, mga kapatid, at sa mabilisan po ipapaliwanag ko, mga kapatid. Every time na nabanggit ang salitang sanctification, sanctified, tignan po natin, mga kapatid, ang context. Kung sino po ba ang kausap? Ang kausap po ba ay Kristiyano na o hindi pa? Ang pinag-uusapan po ba ay sa kaluluwa o sa testimony? Okay po? So, tingnan po natin. Sa 1 Corinthians 1:2, the Bible says, unto the church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified, past tense, in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. So, past tense po yan. Tumutukoy po yan, mga kapatid, sa kaluluwa natin. Sapagkat ang kausap dyan ng ating Apostol Pablo ay ang iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Tinawag bilang maging mga santo, sabi po ng Bible, mga kapatid. So, ligtas na po ito. At ang pinag-uusapan dyan ay kaluluwa. Okay? Next is 1 Corinthians 6:11. Okay? Ang sinasabihan uli ay Kristiyano. Pero ang sabi ng Bible, and such were some of you, but ye are washed, past tense. But ye are sanctified, past tense. But ye are justified, past tense, in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So, ang isang mananampalataya po, positionally speaking, is already sanctified or set apart or made holy. 1 Corinthians 7:14, ang sabi ng Bible, for the unbelieving husband is sanctified by the wife. So, yung pong unbelieving, ibig sabihin, hindi ho saved. Pero yung salitang sanctified dito ay ginamit
hindi po tumutukoy sa sanctification po ng soul, kundi ng sanctification ng life. Okay? O ng daily walk. Ibig sabihin ng verse na ito, kapag po believer ang isa sa kapareha sa loob ng tahanan, nadadamay sa kabanalan, okay, mga kapatid, nadadamay sa kabanalan yung kasambahay po niya. So, it is a biblical assumption that if you are saved, you will live holy inside your home. Para nahihiya yung asawa mong unbeliever o yung anak mong unbeliever. Okay? For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else, were your children unclean, but now are they holy? So synonymously, ang salitang sanctified ay holiness. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay o pamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano ng isang ligtas sa loob ng tahanan, nadadamay o nagiging banal sa pamumuhay yung kanilang pamilya. Okay? Yan po. So, hindi kaligtasan ng kaluluwa ang pinag-uusapan dito o ang gamit ng salitang sanctified dito. Okay, mga kapatid? 1 Timothy 4:5, for it is sanctified by the word of God and prayer. Ang tinutukoy naman po, mga kapatid, ay yung pagkain na atin pong kinakain. Yan po ang context niyan. So, pag yan po'y tinagalog ninyo, kapag ipinanalangin daw po natin yung ating pagkain, nalilinis ito, nagiging banal ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng prayer. So hindi yan, yung sanctification, yung sanctified na word na yan ay hindi tumutukoy sa kaligtasan po ng kaluluwa, kundi tumutukoy sa kaligtasan ng ating katawan mula sa pagkalason o pagkakaroon, mga kapatid, ng contamination ng 'di ba, pagka po ang pagkain natin may lason or madumi, nagkakasakit po tayo. So sabi ng salita ng Diyos, kapag pinag-pray yung pagkain, ay nalilinis ito sa pamamagitan ng Word of God at ng prayer. So hindi po yan tumutukoy sa kaluluwa. So therefore, hindi lahat ng salitang sanctified, sanctification, mga kapatid, ay para sa kaluluwa. 2 Timothy chapter 2 verse 21. The Bible says, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use and prepared unto every good work. Ipinaliwanag ko na ito kahapon na ang tinutukoy ay isang mananampalatayang pumapayag na siya po, mga kapatid, ay ma-purge, mailagay, mga kapatid, mula doon sa doktrina ng Diyos. At siyempre, kapag siya po'y nagpasailalim sa doktrina ng Diyos, ang kanya pong last, ang kanya po, mga kapatid, na pamumuhay sa mundo, mga kapatid, ay maaalis sa kanya. Mapurge yun mula sa kanya at siya po ay malilinis, mga kapatid. At sabi ng Bible, he shall be a vessel unto honor. Ano pa? Sanctified. So, bagamat ligtas na siya, pero ano itong sanctified dito? Sabi kanina, we are already sanctified. Nabasa na natin, positionally speaking, we are sanctified already. Pero mayroon pang isa pang sanctification na binabanggit dito sa 2 Timothy 21 na yan po ay tumutukoy, mga kapatid, sa daily walk. Amen? Daily walk. Kung ikaw ay karnal, pagkatapos, mga kapatid, nag-obey ka sa salita ng Diyos, nasasanctified ka, nagiging banal yung iyong walk. Amen. So, yung salitang sanctified dito ay tumutukoy, mga kapatid, sa testimony, hindi po sa kaluluwa. Sabi niyan, and meet for the master's use and prepared unto every good work. Hebrews 2:11, for both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one, which for which cause he is not ashamed to call them brethren. Amen. So, ang si Jesus Christ po at saka po yung taong niligtas si Kristo, both daw sila ay one. Ang sabi sa Hebrews 10:10, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Amen? So ano itong sanctification dito? Kaluluwa na naman ito. Kasi po,
once na sabi dito, once na tayo po ay ma-sanctified o ma-set apart o maging banal, ay forever na banal po tayo. Kaya ang linaw po dito sa Hebrews 10:14, for by one offering, He hath perfected forever them that are sanctified. So kaluluwa naman, ang tinutukoy dito, positionally na naman, mga kapatid. 1 Corinthians 1:30, but of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom. So, kasi ginawa tayong katawan ni Kristo, iniligay tayo kay Kristo, at si Kristo ay naging sa atin? Wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. So, ibig sabihin mga kapatid, kung ano po yung identity ni Jesus Christ, siya rin pong identity po natin, at ito po'y binigay sa atin as a gift, mga kapatid. 1 Thessalonians 4:3, for this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. So, sino ang kausap na naman dito? Mananampalataya. Nabanggit ang salitang sanctification. Pagkain niyo pong tinagalog yan, ito ang kalooban ng Diyos, maging ang inyong kabanalan. Yan. Na kayo ay magsilayo o magsiiwas sa fornication o sa pag-engage sa any sexual sin outside marriage. Okay, mga kapatid? Now, so ito pong sanctification dito, hindi tumutukoy sa kaluluwa, kundi po mga kapatid sa ating walk, sa ating testimony. Next ay 1 Thessalonians 4:4. Sabi ng Bible, that every one of you should know how to possess his vessel. Sino yung vessel? Ano yung vessel? Yung katawan. Vessel unto honor. Kanina, sinabi. So, ito po'y holiness ng katawan. Sabi diyan, that you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. So, ang sanctification dito tumutukoy sa ating testimony. Again, 1 John 3:2. Beloved, we are, now are we the sons of God, and it doth not yet appear that we shall be what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Tignan po ninyo, ang verse 2, sons of God na tayo. Ligtas na tayo. Okay? Pero kung ligtas na tayo, anong sabi sa verse 3? And every man that hath this hope in Him purifieth himself even as he is pure. Positionally speaking, we are already pure. We are already saved. We are already righteous. But habang nasa lupa pa tayo, sinisikap nating magpakadalisay, at ito po ay same ng kahulugan na salitang sanctification or being sanctified. Amen? 1 John 1:7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sins. Cleanseth us. Okay? Present tense ito. So, meron pong purification, merong sanctification, meron pong purification or cleansing habang tayo po ay nasa lupa pa. Yun po'y tumutukoy sa ating katawan, sa ating testimony, mga kapatid. Kaya nga po sa Romans chapter 12, sabi ng Bible, anong sabi po ng Bible doon? Okay? I beseech you therefore, brethren. Nakalagay po doon, mga kapatid. Present your body, okay, as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Present your body. So, ibig sabihin, utos po yun. Ibig sabihin, may gagawin po tayo para maingatan natin ang ating sarili mula sa kasalanan at maging banal upang maipresenta natin sa Diyos. So, ang tawag dyan ay experiential sanctification. Okay? Now, look at this. Sa 2 Corinthians 7:1, sabi ng Bible, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit,
perfecting holiness in the fear of God. So, in the fear of God. So may makikita natin dito, yung flesh pala at ang spirit ay may filthiness. Maliwanag po yung sinasabi ng Bible, at ang sabi ng Bible, cleanse ourselves from all filthiness. Now, ano po yung spirit? Pag sinabing spirit sa Bible, it is connected sa mind. Tingnan po natin itong sinasabi dito sa 1 Corinthians 7:34. There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord. Mananampalataya na po ang tinutukoy dito, ha? So, sabi ni Apostol Pablo, magkaiba daw yung wife at saka po yung unmarried or virgin. Okay? So, ang unmarried woman, supposedly, careth for the things of the Lord. Anong purpose? That she may be holy both in body and in spirit. Tumutukoy po yan sa kanyang testimony, sa kanya pong mind, mga kapatid. Sa kanyang daily walk. Kaya, hindi po, dito sa church namin, sinisikap namin na hindi i-allow ang mga young people na mag-boyfriend-girlfriend. Sapagkat, pag nag-boyfriend-girlfriend na mga yan, mga kapatid, nagkakasala sila, na-defiled yung kanilang body at saka yung kanilang testimony. That's why, dapat nagki-care for the things of the Lord ang isang unmarried woman at saka ang man. Sabi dito, but she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband. Okay? Now, malapit na tayong matapos, mga kapatid. May Bible study pa rin kami sa isang tahanan ngayon, kaya pasensya ka na kayo, masyado akong nagmamadali. Sana po balik-balikan nyo na lamang yung explanation. Hindi ko na magdahan-dahan ng aking pagsasalita dahil nagmamadali nga po tayo. Ano po? 1 Corinthians 5:1. The Bible says, hanggang 5 po ito, ha? Mayroong salvation pertaining to our testimony or spirit. Okay? Ano pong sabi dito sa 1 Corinthians 5:1 pababa? It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as name among the Gentiles, that one should have his father's wife. Incest po ito. Matinding kasalanan to. And ye are puffed up. Mananampalataya to, ha? Members ito ng Corinthian church. And have not rather mourned that he that hath done this deed might be taken away from among you. Verse 3, for I verily, as absent in body but present in spirit, have judged already, as though I were present concerning him that hath so done this deed. Ginudge ni Apostle Paul. Kasi gumagawa po ng fornication. Verse 4, in the name of the Lord Jesus Christ, of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit with the power of our Lord Jesus Christ, anong hatol niya? Anong gagawin? Verse 5, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh. Hindi po destruction of the soul. Sapagat ang soul ay saved na. Member po ito ng church. So, may possibility na kahit member ka ng isang church o saved ka na ay masadlak ka pa rin sa kasalanan ng fornication. Okay? Pero, hindi po nanganganib ang kanyang soul. Kaya hindi po nawawala ang kaligtasan ng kaluluwa. Ang sinasabi rito, mga kapatid, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Anong ibig sabihin ng may guhit na yan? That the spirit. Yung spirit po ay tumutukoy sa ating testimony, sa ating mind, sa ating character. Amen. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesucristo. Kailan po yung araw ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi po yan white throne judgment. Yan po ay judgment seat of Christ. Ito po yung hukuman ng lahat ng mga ligtas. So haharap po siya hindi sa white throne judgment, kundi sa Saan? Sa judgment seat of Christ. Amen. So, tignan po natin. Dito na po tayo magtatapos, mga kapatid. No po? 1 Corinthians 13, 1 Corinthians chapter 3, verse 13, up to 15. Ito po ang ibig sabihin ng maliligtas ang espiritu. Okay? Look at this. Every man's work. Man's work, ha? So, ito po ay gawa talaga natin.
At ito po ay may kinalaman sa experiential sanctification. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work. Sinalangguhitan ko lahat ng man's work. Pero believer's work yan. And the fire shall try every man's work. Kaya po yung nagtatanong, hindi tayo naniniwala na faith plus works ang kaligtasan sa New Testament. Hindi po. Ang kaligtasan ng kaluluwa po ay pure gift. Pero ang ating reward ay by works. Amen. Wala tayong magagawa sa mga verses na ito. And the fire shall try every man's work of what sort it is. Verse 14, if any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive what? Anong i-receive niya? Reward. Ligtas na po siya, mga kapatid. Ligtas na po siya. Kaya reward yung kanyang matatanggap. Ang susunugin ay hindi yung kanyang kaluluwa, kundi yung kanyang work. Look at this, verse 15. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss. Manghihinayang siya, sayang. Wala siyang reward. But he himself shall be saved, yet so as by fire. So, yun po yung tinutukoy sa 1 Corinthians chapter 5, that his spirit may be saved in the day of Christ. Kailan po ba yung day of Christ? Ito po yun, judgment seat of Christ. At maliligtas nga po siya, mga kapatid, pero wala po siyang reward sapagkat fornicator po siya. Sa halip na po siya gumawa para sa Panginoon, fornicator po siya. Kaya po wala siyang reward, pero save po ang kaluluwa niya. Hindi po siya pupunta ng impyerno, mga kapatid. Okay? So, hindi lisensya ang pagiging ligtas para patuloy na gumawa ng kasalanan. Dapat nating ma-realize, ang isang tunay na ligtas, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Amen. Kaya nga po, malinaw na binabanggit natin kanina, let us cleanse our body and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Kailanman hindi nagturo ang Apostol Pablo na abusuhin natin ang kaligtasan. Shall we continue in sin that grace may abound? Sabi ng Bible, God forbid. Pero hindi natin pwedeng i-deny ang doctrine of eternal security in this dispensation of grace because Christ is sufficient. Ang ating salvation is pure grace. And wala itong kasamang gawa. Gift ito. Pag ito'y may gawa natin, hindi na siya gift. Ito po'y magiging reward. Pero hindi natin pwedeng itanggi na magre-receive tayo ng reward. Ang reward ay iba sa gift. Nung naligtas ka, gift yun. Pero habang nagtatrabaho ka at naglilingkod para sa Panginoon o sa Panginoon, lahat ng iyong gawa ay susubukin sa araw ng paghuhukom ng ating Panginoong Jesucristo sa mga ligtas na at doon ibabase ang ating reward. Amen? Sana po, doon sa ating nagtatanong, ay naging malinaw po ito sa inyo. Now, ito po, dito na ako matatapos mga kapatid. Justification, sanctification, glorification. Ito po yung ating summary. So, yung justification ay para sa soul. Ang ating sanctification, ang experiential po ito hindi po positional Naipaliwanag ko na po sa inyo. So, ang tinutukoy natin dito ay hindi positional, kundi experiential. Sanctification. Next is glorification. Tumutukoy naman po sa body. Okay? So, sa justification, instantaneous po yan. Pero po ang sanctification o yung experiential sanctification is a process. Amen? At ang glorification po ay instantaneous din po yan, pero at yan po ay perfection. Amen? Ang justification po ay standing. Hindi po nagbabago yan. Fix po yan. Pero ang experiential sanctification ay progressive. Iyan po ay variable. Nagbabago po yan, mga kapatid. Pero ang glorification, standing po uli yan. Perfectness po yan, mga kapatid. Now, ano po itong isa? Itong justification ay God's act to save us from the penalty of sin. Yung pong penalty ng sin ay impyerno. Okay? Ang experiential sanctification naman ay God's work in saving us
from the power of sin. Ayan, saving. Ibig sabihin, progressive ito. Okay, mga kapatid? Now, ang glorification ay God's work in saving us from the presence of sin. Penalty, power, and presence. Ang justification means to be righteous. Sanctification or experiential sanctification means to be holy. Amen? Pero ang instantaneous, mga kapatid, yung glorification ay means honor and dignity. Justification dependent on the person and work of Christ. Amen. Ang experiential sanctification is dependent on the person and work of Christ plus the believer's cooperation. Ayan. Ang glorification naman dependent on the person and work of Christ also. Okay? So ang justification is past salvation. Saved na tayo. Every time na makita nyo ang for by grace are ye saved. Tapos na. Amen. For the preaching of the cross is foolishness to them that are lost, but unto us which are saved. Tapos na. Amen. Sa ligtasan ng kaluluwa yon. But meron pong present salvation or being saved. Naliligtas pa lang tayo, yung ating testimony. And then, yung glorification naman ay tumutukoy sa ating future salvation shall be saved. Tumutukoy sa ating pagkakaroon ng katawan na di po nabubulok, mga kapatid. Amen, amen. So,